Pilipinas ay isang mayamang bansa sa kasaysayan na hinubog at iningatan ng mga nakatatanda. Sila ang nagdala ng tradisyon, kultura at mga kwento sa ating mga mamamayan ng makabagong panahon. Ayon sa datos, tumataas ang bilang ng populasyon ng mga older adult. At sa taong 2030, tinatayang higit sa 10% ng populasyon ay magiging mga senior citizen. Ang tumataas na bilang ng older adults sa ating bansa ay isang hamon dahil sila rin ay may mga karamdaman o iniindang karamdaman at pangangailangan na kailangan nating bigyan ng tugon at pakinggan upang sila ay ating pangalagaan. Ang bawat isang older adults ay aming kinausap upang kwentuhan kami ng kanilang buhay. Hello. So ako, magandang umaga nga po pala. Ako nga po pala sa Isa. Ako si Angie Pahuwayan, galing po kami Pamantasan Lungsod ng Pasig. Nandito lang po ako para mag-interview about sa sarili niyo po. Okay? So, pwede po ba naming malaman kung ano po ang inyong pangalan, edad, and saan po kayong barangay dito sa Pasig? Ako si Rogelio Jaime David de la Cruz. Nakatira ako dito sa Calawaan, Avocado Street, Pasig City, for 67 years old. Ako si Angelito Obsina, taga Barangay Sumilang, dito sa Pasig. Ang edad ko ay 80. Lumaki ako doon sa Lingayen, Pangasinan. Ito na sa Pasig. May mga probinsya po ba kayo? Mayroon. Ang tatay ko Cagayan de Oro. Ang nanay ko taga rito. Ayun, yung trabaho ko ngayon, tricycle driver. Tapos, minsan ayaw nga akong pagdahin dahil nga nahihirapan na akong magpasada dahil hinihingal ako. Kaya makakulang ko ng isang biyahe, 2 biyahe. Kaya pauwi na ako dahil nagpapahinga na ako. Ngayon wala. Electrician ako dati. Nangungutrato ko ng mga electrical. Tapos nagtrabaho rin ako sa opisina sa CAP. Sa may IDSA. Meron. Meron po. Ilan po ang anak niyo? 4 pero isa namatay, panganay. Panganay. Ano po ang kinamatay ng panganay? Sa panganak ng asawa ko, medyo nahirapan siya mga anak. Sa ngayon, meron akong kasama sa buhay. Ayun. Meron kami isang anak. Isa lang po. Isa lang po ang anak niyo. Hindi, 6 mga anak ko. Sa una, 3. Sa pangalawa, 2. Ngayon, pangatlo itong sa pinakasama ko. Bagamat si Lolo Rogelio ay namamasada pa ng tricycle, At si Lolo Angelito naman ay retired na at kasalukuyang nasa bahay lamang, sila din ay may limitasyon dahil sa kanilang katandaan. At isa rin sa kanilang problema kinaharap ay ang problemang pangkalusugan. Pag-pandemic, nagkaroon ako ng appendix, naputokan ako ng appendix. After that, mga ilang linggo lang, sumunod naman, nagkaroon ako ng TB. Maintenance po yung hypertension. Meron po ba kayo? Meron. So, meron din po kayong diabetes din po. Oo. Alam niyo po ba kung anong type? Anong klase ng diabetes? Type 1 or type 2? Pero, dapat nga, sabi nga ng doktor sa akin sa RMC, Rizal Medical Center, yung type ng nyo, tatay, dapat sa inyo, magagamit na kayo ng insulin dahil mataas ang nyo. Pero subukan natin pababayin muna kung makakaya sa mga gamot.
medyo bumaba naman. Ngayon, ako ng ng Ragenta, Metformin, gano'n. Ragenta at Metformin. Tapos yung Atorvastatin, yung pampano sa mga Losartan po, umiinom po. Losartan, kasi yung minsan high blood ako, mataas ang dugo. Kaya nakakalungkot minsan kasi daming iniinom na gamot. So, meron po bang kayo sa mga sumusunod, sabihin nyo lang po if meron or hindi to be clear lang po. Ah, May high blood po. meron, Meron. Diabetes? meron, Meron po. Sakit sa puso? wala, Wala naman po. Nagka-stroke na po ba? hindi pa. Malapit na. Malapit. Kaya hika or sakit sa baga? Isa lang. Minsan, parang kasi dati mayroon akong ini-inhale na Stiolto. Minsan kasi nawawala ng budget kasi mahal kasi nun. Stiolto. Ngayon, nahihirapan po ba kayong huminga ngayon? Hindi ko masabi, minsan parang pagka napapagod, parang kinakapos ng hininga. Parang naghahabol ako ng hininga, minsan. Rayuma, arthritis. Minsan parang pinitipikit yung paa ko, gano'n. May Oo, iniinom talaga po ba kayo doon? Wala. Vitamin B1? Ayan, B6? B1. Vitamin B1, yung kay Coneris, Naiinom nyo naman po. Hindi ko na inom regularly dahil minsan lang yung sa paa ko eh. Pagka matake lang, saka ako mayroon. Nakakalimot ng mga bagay-bagay na mga pwedeng mag-lead dementia o kaya Alzheimer po. No? Minsan, parang may pagkakalimot na rin ako dahil sa edad ko. Parang may hinahanap ako na pero andyan lang pala. May nararamdaman kayong sakit ngayon? Sakit. Opo. Minsan, parang yung kapos lang hindi nga konti, minsan lang, pagka yung wala naman, okay lang. Pero pagka minsan parang kinakapos dahil sa init ng panahon, nire-relax ko yung katawan ko, papahinga ko niya lang. Ano po yung gamot nyo ng umaga? Ano po yung gamot nyo ng tanghali? Ano po yung gamot nyo ng panggabi? Sa umaga, yung Tragenta. Trigenta. Sige, dito nyo po lagay. Ang kasabay niyan, yung Losartan. Losartan sa high blood. Kasi minsan mataas ang Alam nyo po para saan yung Trigenta? sa sugar po. Sugar. So ito po yung iniinom nyo ng umaga. Ang umaga. Sa tanghali po, may iniinom po kayo? Minsan, ito, tanghali, yung kay Cornelius, Vitamin B1, B6. vitamin B1, B6. Minsan, pagka yung may stress, taba ko, iniinom. Minsan lang din po yan. Minsan palitan silang dalawa sa tanghali. Tapos sa gabi naman po, ano po yung iniinom nyo? Sa gabi, pa rin yung metformin Metformin. para sa sugar Sugar. na naman kasi minsan tumataas talaga eh. Okay po. Maabot ng 269. Yun na po yung pinakamataas nyo pong ng sugar, Minsan 269. 245. Pero ano po yung pinakamababa? Maabot ng 145. 145. 140. Ganun. Kaya mataas pa rin yun. Dapat sa level 120 lang mababa. Para sa inyo, ano na po ba yung normal na sugar nyo? Ngayon, 169. Kasi may pan-tester din kami. Kaya ang kasabay niyan, Atorvastatin. Atorvastatin. Para sa naman po ito? Sa mantika. Sa Cholesterol. cholesterol. Gano'ng kadalas po kayo nagpapatingin sa doktor? Yearly yung namin, yung laboratory. Yearly. So, bali, Katatapos lang kukunin pa lang namin by Friday yung Friday. result sa RNC. sa sinabi nyo nga po meron kayong sakit sa baga, may iniinom po ba kayo doon? Ngayon, or Ngayon, wala po? Kasi may dati ginagamit namin yung Stiolto. So, yeah. Alam mo yung Stiolto, nakikita mo, hindi? Yung parang inhaler po. Parang binagang
wala na po kayong stock. Mahal kasi, oh. Tay, magandang umaga po. Ako naman po si Axel. Paano nyo po mailalarawan yung kalusugan nyo po ngayon? Iba yung pangatawan ko nung araw, no? Mataba ako eh. Kahit sabihin mong nasa kali ang anak buhay ko, malakas ako noon. Pero nung makaranas na ako ng ng sakit-sakit, ng resistensya ko, parang madala akong mapagod, gano'n. Sa pagkain naman po, Tay, kamusta po yung gana nyo na kumain? Minsan po ba wala po kayong gana kumain? May mga pagkain po ba kayo na iniiwasan? Tungkol sa pagkain, wala akong iiwasan dyan. Kaya lang, bawal sa akin maraming kanin eh. Dahil sa sakit kong diabetes. Ano po? Mga 2 kutsara, 3 kutsara lang, gano'n. Magbirinda ko, kapirasong tinapay din. Tanghalian, 3 kutsarang kanin, saka gulay, minsan may karne, minsan manok. Kapiraso lang na manok, gano'n. Saka karne. Pero yung kanin, kunti lang. Okay na sa akin yun, dahil tatakot din akong tumaas ang diabetes ko ulit. May ano po ba? May mga oras po ba na minsan po may mga nalilimutan po kayong mga bagay? Gaya po na sabi nyo kanina. Ganun po. Minsan, nakakalimutan ko. Nakalimutan ko pala may mga gamot kanina ng umaga. Kasi minsan pinaprivate. Pagkakain ko ng minsan, antimano, pinahan ko na yung gamot ko. Minsan naman, pagkatapos ko kumain, may basurang dumaan, tatakbo ko, habulin ng basura. Pagbalik, kalimutan ko may mga gamot. Ay, tanghali na, saka umaarala na, ay, naku, wala ko na kayo ng pang-umagang gamot ko. Ganun na. Tay, ngayon po na may edad na po kayo, meron pa rin po ba kayong mga pangarap o ambisyon sa buhay po? Parang ang pangarap ko na lang eh. Mabuhay lang ng hindi ko inanad yung maliwasan. Inano ko lang paano ko mabuhay ng may daos yung araw-araw. Kontento na ako, basta may pang araw-araw na kung may pangkain, may pangbiling gamot. Para maano ng resolve ang problema, yun lang. Masaya na kami. Tatanungin ko naman po kayo, Tay, about sa past medical history niyo po. Nagkasakit na po ba kayo dati? Oo, nagkaroon na ako ng Thaisima nung araw. Awa naman Diyos, gumaling din noon. Wala yun. Naulit ngayon yung meron akong tawag ito yung sa sakit sa lalaki, yung hindi nahihi. Naopera ako nung nakaraang magdadalawang buwan na ngayon, 2 taon na ngayon. Naopera ako nung November 2023. Pwede po bang matanong ano pong klaseng opera po yun? Naopera ako sa yung hindi ako nahihi. Nakapitira ko dito. Ano ba tawag na sakit niya? Na-aksidente po ba kayo o kaya Hindi. nahulog? Injury po? Wala, hindi. Wala din. Okay po. Meron po ba kayong mga conditions na sa mga sasabihin ko po? Meron po ba kayong high blood pressure po o yung mataas na dugo? Mayroon Meron po. akong maintenance. Maintenance. Ano pong maintenance? Losartan. May diabetes po ba o yung mataas na asukal sa Hindi dugo? naman masyado. Minsan wala. Meron minsan wala naman. Sakit po sa puso. Hindi pa ako kung may sakit ako sa puso. Hindi ko alam eh. Stroke po. Stroke? Wala pa. Awa naman Diyos, huwag naman. Ika po o yung mga iba pong sakit sa baga. Ganyan. Nagkaroon ako noon. Pero gamot naman, 3 buwan na gamot naman. Ano lang siguro, sa sigarilyo siguro yung hindi ako, yung inano ko nagkaroon ng Ulcer po. wala. Yung TB po or tuberculosis, wala naman po. Wala. Rheuma po, yung arthritis. Mayroon. Ano? Yun, nagpasakit ko dyan. Cancer, wala naman po. Ngayon, wala na awa ng Diyos, wala. Pero dati po may... Mayroon, nakakain ako ng kontra siguro. Yan, di ba, kakain ako ng tamban. Pwede po bang matanong ano pong klaseng cancer? Stage 4 nga ako eh. Yung isa lakit lalaki na hindi maihi. Prostate po? Prostate. Okay. Yun, may cancer ako dyan.
Stage 4 ako. Meron po ba kayong sakit sa bato? Wala naman. Karamdaman po sa pag-iisip katulad po ng depression or Wala Wala naman. naman Hindi naman. dementia po, Alzheimer's. Wala naman. Wala. Meron pa po bang iba na sa mga hindi ko po nabanggit? Wala naman yung gusto. Wala na. Siguro yun lang ang mulat sa pool naman. Yun lang na sa ano nga. Yung opera cancer ko. po, Siguro, opera, okay. Sa ngayon naman po, tay, present medical history naman po. May nararamdaman po ba kayong sakit ngayon? Kung meron po, saan? Hinihingal ako. Hinihingal po kayo. Yun. Yun ang ano ko ngayon. Hinihingal ako. Mula nung ma-opera ako, ganun nangyari. Ano, bukod po dun sa hinihingal, meron pa po bang iba? May iba po bang sintomas kayong nararamdaman? Minsan, sumasakit yung buto-buto ko. Yung ganun. Siguro, siguro yung arthritis siguro. Arthritis po. Bukod po dun sa losartan po, may iba po ba kayong iniinom na gamot? Sa ngayon, wala eh. Sa ngayon, wala. Hindi na nga ako umiinom doon sa, kasi kinikimo ko. Hindi na nga ako nagpakimo, mga 9 months na siguro. Okay. Tinigilan ko na eh. Wala rin eh. Malaki gastos. Bumabot ng 8,000, ganyan, 9,000 isang buwan. Pero nagpapatingin naman po kayo sa doktor yung Sa ngayon din, mula nung hindi rin ako nagpatingin. Awa naman Diyos, malakas naman ako eh. Siguro, sabi ko nga, hala ng Diyos ko, wala tayong pampagamot yun. So, tanongin ko lang po, paano niyo po inalarawan yung kalusugan mo ngayon? Okay naman ako, kaya lang minsan, hihingan ako eh. Like gabi bago tutulog, ako muna ako, Obiga ko yung Kamusta po yung gana niyong kumain at may iniiwasan po ba kayong pagkain? Wala, lahat ng pagka gusto ko kainin, kain. Wala, pagbawal man yan ng gano'n, sakit. Kahit nagpupunta niya, hindi ko nakain. Next po, may problema po kayo sa pagpili or pagdumito? Pag-ihi, talagang may problema sa pag-ihi. Yun nga yung tinatagin. Yun ang problema ko. Kahit hindi ako may parang sumulong. Kasi, kaya minsan, lalo pag lumakat ako, nakapagpag. Kasi, pag minsan, hindi ako madali. Minsan, 5 araw, 6 na araw, hindi pa ako nadali. Next po, ano po yung pangkalan yung ginagawa niyo po araw-araw? Ayan, wala akong ginagawa dito. Bakit magkano ng halaman? Pagka medyo magang katawan ko yan. Gano'n ang halaman. Yan, ay naayos ko yan. Magwawalis ako dyan. Pagka medyo hiningal, upo ko na. Nanonood ng TV yan nga. Nagikinig ng music. Kaya, tutungit. So, next po is, gaano karaming oras po kayo nagpapahinga or natutulog po sa gabi? Ako maaga kung pag-alas na patiktam sa taas. Kaya medyo po muna. Hindi na nagpapa. Kasi pagpaling ko, hinihingan na po natin mo sa taas. Mamaya, hindi pinatulog ko sa tingin. Hindi ako wala na. Patingin ako. Siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Dahil ka po, medyo parang hinihingan ako. Puno naman. Pagkatapos, tutulog na. Next naman po sa ano po, memorya naman po, nahihirapan po ba kayong alalahanin ng ilang bagay po? Hindi naman. Ang ngayon pa, pagkalimutan ko yung kurustit ko. Ano ba yung video pinatagi lang ko? Kaya ayaw na, lalo, hindi naman. So, next question po, kung ikukumpara po, paano nyo po nakikita ang sarili nyo ngayon kumpara noong mas bata pa po kami? Malaking bagay ang noon kaysa sa ngayon. Siyempre, ngayon, matanda ka na maraming nawawala. Maraming mahina ka na. Hindi ka na makagawa kung ano gusto mo gawin. Inong kabataan mo, kahit anong gawin mo, magagawa mo. Dito naman po sa bahay, sino po madalas po yung kasama? Ayan, si Mrs. Hindi naman umalis yan. Pag may katulad ngayon, galing sa opisina, yun lang. Sa loob ng 1 linggo nga, 1 beses sa opisina. Ay, yung anak ko, yun. Yung anak ko naman, masikaso sa akin. Kasi stress po ba kayo? Hindi ko inaano. Kahit na may problema ako,
Kaya siguro hindi ako tumatanda dahil yun naman hindi ako na-stress, di ba? May stress ka, ganun din. Ano, bakit? Ba't ka may stress? Opo. So, ganun po kayo na pag may problema, bali, Bali, wala. opo, umana po kayo ng solusyon. Oo, yun. Kailangan. Ngayon pong tumatanda na po, ano pong mahalaga para sa inyo po ngayon? Ano ang mahalaga? Opo. Siguro, ang buhay rin natin, kailangan bigyan natin na katulad niya, may asawa ko. Kailangan ilagaan mo lang, hindi mo pwede naman. Opo. Kailangan mahalaga at ang buhay. Bigyan mo talaga ng halaga ang buhay mo para katulad din dati, ganun pa rin. Yan. Ina-enjoy niyo pa rin po yung... Pa rin. Kaya nga, pagka wala akong pera na, magtungit na. Mga bahingan 500 dyan, magtungit ako. Bigyan pa niya pag meron. Ano po ang inyong mga pangarap o ambisyon po na hinaharap ko? Sa ngayon, wala na akong pangarap siguro kasi may edad na dahil pangarap ko sa mga anak ko na lang, sa mga kapatid. Yan ang pangarap ko, makita ko silang nakatapos sila, ay kung makatapos yung mga ko. So yan, higisi ko, magtatapos na rin. Ayan. Sa sarili niyo po, wala na po. Ito na ako, lagay ko, ito na, wala na akong pag-asa na magtrabaho pa ako para masito pa lagi. Ganun lang, wala na. Ang pangarap ko na lang, wala makatama sa luto para yung mga anak ko, ako kung mabigyan ko. Para sa mga... Ay, wala na, nagtrabaho ko, wala na, hindi na ako makatrabaho para mabigyan ko na. Now, let's discuss the nursing care plan of our patient. So, let's focus on the actual problem, which is the ineffective health management. And just a quick background, our patient has been an adherence to his medications. And this is due to different factors. So, kabilang na dito yung mabilis na makalimot yung patient and yung financial constraints or kulang na yung budget ng patient for his medications. And now let's proceed to the assessment. First, for the subjective data. So as the patient verbalized, kaso nga minsan nagkukulang ang budget. Ang mahal kasi ng Stiolto. Sa umaga pag may dumadaan na basura, hinahabol ko yung basura. Tapos pagbalik ko, nakakalimutan ko na dapat pala akong uminom ng gamot. And for the objective data, the blood pressure of the patient is 130/70, indicating an elevated blood pressure. And also his blood glucose is 197 milligram per deciliter, which is also considered elevated and it is post-meal. And also yung medication box ng patient is walang notes kung paano nga ba niya iti-take or kailan niya iti-take properly yung kanyang medication. So now let's proceed to the actual diagnosis or the nursing diagnosis. So ineffective health management related to memory lapses and limited finances, as evidenced by reported missed doses of maintenance medications and lack of medication schedule. And now let's proceed to the planning. So for our short-term goal, so after 7 to 10 minutes of health teaching, ma-recognize na and mabaverbalize na ng patient kung ano nga ba yung importance ng pag-take ng medication properly and yung consequences pag hindi natitake to ng properly. And also, ma-explore nyo yung different ways to fight the financial constraint, such as yung pagtangkilik sa generic medications and also yung pag-utilize ng different programs by our government regarding the medications. And also, ma-point out nyo yung different ways to set an alarm or notes for him to take
his medication properly. And for the long-term goal, after 5 days of nursing intervention, establish na yung ways niya ng pag-inom ng gamot and also explored na yung different ways to fight the financial constraint. And now let's proceed to the nursing interventions. So first, for the independent nursing intervention. So first is yung pagbigay natin ng health teaching sa kanya. So malalaman niyo nga yung importance ng pag-adhere sa medication and yung hindi. So for the rationale, important to for him to prevent complications sa hindi pag-adhere sa medications. And also next is yung pag-suggest natin kung ano nga ba yung nakakaakmang notes or alarms for him to properly take his medications. So for the rationale for this, magkakaroon siya ng established routine. And next is magbibigay tayo ng information about the benefits of the generic medications and yung different programs ng government regarding the medications. So ma-allow nito yung patient na magkaroon ng affordable ways to take medications. And next is for the dependent nursing intervention. So assist natin yung patient sa prescribed medication by the physician. So next is for the collaborative nursing intervention, is makikipag-collab naman tayo sa relative para magkaroon ng bond sa kanila and malaman din ng patient properly every day kung natitikman niya yung medication niya properly. And lastly, for the evaluation. So for the short-term goal, mabaverbalize na ng patient, ma-recognize niya ano yung importance ng pag-take ng medication and yung hindi pag-take ng medication, ano nga ba yung consequences na pwede niyang matanggap, and also ma-utilize na yung different programs by the government about the medications and yung generic medications nga, and magsiset na sila ng alarm or notes na makaka-help sa kanila for their taking of medications. And for the long-term goal is establish na yung routine nila for taking the medications and explore na rin yung different ways to fight the financial constraints. Good morning, everyone. Now let us discuss the nursing care plan for our geriatric patient, focusing on the nursing diagnosis of ineffective breathing pattern related to impaired lung function secondary to emphysema. The NCP follows the ADPAR framework, which is assessment, diagnosis, planning, intervention, rationale, and evaluation. Let's start with the assessment. So during the assessment, the patient reported experiencing shortness of breath, especially after physical exertion such as climbing stairs. This was notably worse during nighttime. The patient also complained of occasional productive coughing, particularly in cold weather or when exposed to pollutants like dust or smoke. The objective findings revealed a respiratory rate of 22 cycles per minute and an oxygen saturation of 96% on room air, indicative of mild respiratory compromise. This is the nursing diagnosis. Based on the assessment, the primary nursing diagnosis is ineffective breathing pattern related to impaired lung function secondary to emphysema. So this condition results in the use of accessory muscles during breathing and poses a risk for hypoxia and fatigue with exertion. For the planning, the care plan was divided into short-term and long-term goals. First is the short-term goals that should be achieved within 2 days. The patient will demonstrate proper breathing techniques such as pursed deep breathing. The patient will also verbalize an understanding of environmental and behavioral factors that worsen breathing, like cold air, dust, and smoke. For the long-term goals that should be achieved within 2 weeks, the patient will maintain oxygen saturation levels at or above 95% on room air. Then, the patient will also report reduced episodes of breathlessness and demonstrate improved tolerance to physical activities. Lastly, the patient will remain free from respiratory complications.
For the interventions in Rationale, the nursing interventions were classified into independent, dependent, and collaborative categories. Let's start with the independent interventions. Included here are regular assessment of respiratory rate and oxygen saturation, proper positioning to promote chest expansion like high Fowler's, and patient education on breathing exercises and energy conservation. So these actions help prevent air trapping, reduce dyspnea, and promote efficient breathing. Second is the dependent interventions. Involved here are administering prescribed medications such as bronchodilators, corticosteroids, mucolytics, and supplemental oxygen when needed. This medication reduce inflammation, improve airway patency, and assist in losing respiratory secretions. Lastly is the collaborative interventions. Included here are referrals to respiratory therapist for pulmonary rehabilitation and coordination with social worker to address barriers to accessing care, such as financial or transportation difficulties. These multidisciplinary efforts aim to promote better long-term management of the patient's condition. Then, for the evaluation, the care plan goals were effectively met. The patient demonstrated the correct use of breathing techniques and was able to verbalize understanding of trigger avoidance. Oxygen saturation remained consistently at or above the target level without supplemental oxygen, and the patient was able to ambulate short distances without significant fatigue. The care plan implemented for this elderly patient with emphysema proved effective in addressing respiratory concern, promoting independence, and preventing complications. The collaborative approach combined with patient education and ongoing monitoring contributed significantly to the favorable outcomes observed. Ngayon, nalaman na natin ang mga problema at ang pwede nating gawin na makakatulong sa ating mga older adults. Narito ang aming health teaching para kay Lolo Rogelio at Lolo Angelito. Yung kahit isa man lang dito, mas marapat na punta niyo tayo sa ating pinakamalapit na health center or sa... Ngayon po tayo, pag-usapan naman po natin ang diet nga po ng isang taong may diabetes. Since meron nga po tayong diabetes type 2, ito po kasi ay kadalasan dahil po sa lifestyle at mga kinakain. So, dapat yung mga kinakain po namin ay yung mababang glycemic index or yung mababa po sa sugar or sa asukal po. Ngayon po, kailangan po natin iiwasan yung matatamis, yung processed foods, katulad po ng mga chichirya, yung mga cup noodles, mga delata din po kasi matataas po sila sa mga chemical po. So, ito po yung mga halimbawa ng mga pwede po nating kainin na pang-araw-araw. Malunggay, ampalaya, pwede rin po itlog, pero dahil nga po nagpapataas din po ito ng cholesterol, dapat po moderate lang po or mga isa or dalawa lang po kada linggo or kada araw po. Tapos, mas maganda na rin po na brown rice yung kainin natin dahil mas mababa po sa sugar compared po sa white rice. Tapos, pwede rin po naman tayo kumain ng mais at saba bilang alternative sa kanin po. Ngayon po, para naman po sa hypertension or sa mataas po na BP, kailangan iwasan po natin yung maalat na pagkain. Similar lang po sa type 2 diabetes, hindi po tayo pwedeng mag-process foods masyado. So, yung mga cup noodles, yung mga delata, hindi po pwede. Sa hypertension po, mas maganda po na dapat yung diet po natin, mas marami po tayong gulay, mas marami pong prutas. Tapos, kailangan din po natin uminom ng sapat na tubig para maiwasan po natin yung chance na magka-stroke po tayo or magkasakit po. So, ito po yung mga example po ng mga pwede po nating kainin na pang-araw-araw po. So, sayote, pechay, talbos ng kamote. Kadalasan po mas maganda po pag kinakain natin yung mga gulay na kulay green po. Tapos, para naman po sa inyong COPD, kailangan mataas po sa protein. Pero kailangan, dahil mataas sa protein, kailangan iwasan din po natin yung mamantikang pagkain para maiwasan din po natin yung pagtaas din ng ating BP. So, kailangan
Marami, uminom po tayo ng maraming tubig. Tapos, ito po yung mga pagkain. Yan, yung mga sabaw po, saging, lugaw, tokwa. Yung tokwa po kasi mataas yung protein yan. Tapos, mas mabuti pa po compared sa, sa manok po. Ayun po. So, ngayon naman i-explain ko po sa inyo yung pagsunod po ng tamang pag-inom po tsaka mga paraan po ng tamang gamot. So, of course, mahalaga po yung pag-inom po sa tamang oras at saka yung tamang paraan po. Kasi po, yung nakakontrol nyo po yung mga sakit po katulad po ng diabetes, pagtaas din po ng blood pressure, at saka yung hypertension po. And maiwasan din po yung pagbigla po, pag-atake po ng mga sakit na yun na maaari pong maiwasan po yung pagsakit po or paghirap po ng huminga or di kaya pagtaas po ng blood pressure. And maiwasan din po yung pagtaas ng gastos sa hospital at yung maging maganda rin po yung pakiramdam niyo po sa araw-araw. So, kapag may mga epekto po tayo kapag hindi po nasunod po yung pag-inom po ng mga gamot sa tamang oras. Kapag hindi niyo po nainom po yung mga gamot po, hindi po kasi maaari pong tumaas po yung chance na hindi po maabot po yung gamot po sa bisa ng inyong katawan. Tapos po, maaari rin pong lumala po yung inyong kondisyon at magiging mataas din po yung chance po na ma-hospital po kayo. And then, maaari rin po kasing masanay po yung inyong katawan po sa gamot po or yung parang tinatawag po na resistance. So, dapat po iwasan po yung paputol-putol po na pag-inom ng gamot at kailangan po sa tamang oras po na iniinom po. So, dito po, kapag hindi po natin ito na-address po, maaari pong maging panganib po yung paglala po ng inyong sakit at saka maaari pong magkalito-lito po sa mga dosage po or mga madoble-doble po yung pag-inom nyo po at saka masayang po yung magamot po. And then, ano po yung pwede nating solution tayo? So, dito tayo is, pwede po tayong gumamit ng phone po or di kaya yung mga alarm doon. Pwede po tayong mag-set ng alarm tayo, ng reminder para po kung anong oras na po tayo dapat uminom ng gamot. Then, pwede rin po nating gumamit po tayo ng mga organizer pa, yung mga medication po box para doon po ilalagay yung mga gamot na pwede natin, alam natin kung saan natin siya kukunin tayo. Tapos, ayun nga po, ilagay natin sa matatandaan nating gamot. Matatandaan nating nalagyan yung gamot natin. And then, humingi din ng support or tulong mula sa pamilya para maalala po yung mga gamot po na iti-take natin. And huwag po dapat may tayong magtanong sa mga local talks po. Ang gamot ay iniinom sa tamang oras. Hindi kung kailan maalala mo lamang. May dahilan kung bakit may schedule upang maging mas epektibo at tuluyan tayong gumaling. Tandaan, ang disiplina sa sarili ang unang hakbang sa paggaling at laging sumunod sa doktor o bilin ng doktor at huwag din kumain ng pinagbabawal. Higit sa lahat, kumain ng mga masustansyang pagkain. Bukod pa rito, nagsagawa kami ng health teaching tungkol sa tamang nutrisyon at wastong pag-inom ng gamot. Bagamat simple, mahalaga ito upang mapanatili ang kalusugan at lakas ng mga nakakatanda sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit, higit pa sa pagbibigay ng kaalaman, mas mahalaga ang paraan na pagtrato natin sa kanila. May malasakit, pag-unawa at respeto. Marami sa kanila ang nakakaramdam na tila nakakalimutan na sila ng lipunan. Ngunit sa karanasang ito, naalala naming sila'y may dalang karunungan at mga aral na mahalaga pa rin sa ngayon. Ang pangangalaga sa matatanda ay hindi lamang isang gawain. Ito ay isang pagkakataon upang makinig, makipag-ugnayan at ipadama na sila'y mahalaga. Dahil ang pagtanda ay hindi dapat maging dahilan upang sila'y kalimutan. As we come to the end of this case study, one thing is clear. Aging is not simply a period of decline. It is a stage of life in which one requires dignity, understanding, and proactive care. Through our assessment, we saw how vital it is to approach elderly care holistically. From physical changes such as respiration and mobility,
to cognitive, social, and emotional well-being. The elderly that we interviewed today taught us that even in the presence of chronic illnesses and physical limitations, life can still be full of stories, life lessons, and also resilience. This case reminded us that growing old is not a problem to fix, but a process to understand and support. It's a chance for us, students, nurses, families, to stand behind our elders with empathy, knowledge, and respect. Let's take these lessons forward and strive to be advocates for elder care that is compassionate, personalized, and human. Thank you for joining us in this meaningful journey. Let's continue to listen, to care, and to honor the lives of those who came before us. Until next time, stay informed and stay kind.